Magandang araw mga ka-JSS at salamat muli. Welcome tayo dito sa ating show at makakasama natin ngayong araw ay si Boss Roche, which is ang Managing Director ng Professional Healthcare UK. Maraming salamat, Boss. Maraming salamat sa pagpapaunlak at talaga namang na-appreciate namin yung oras niyo. Alam kong sobrang busy mo at maraming salamat at pinaunlakan mo kami. Thank you very much for inviting me, Boss Vic. It's an opportunity for me as well na ma-inform sila at saka at the same time, they know about our company, Professional Healthcare UK. Pag-uusapan natin, gusto ko lang malaman, ang unang tanong ko po sa iyo, sir. Saan po ba kayo lumaki sa Pilipinas? Ako taga Surigao, Surigao. sa Mindanao. Lumaki ako sa lolo ko at the Okay. same time kasi doon yung malapit yung school namin. Nag-aaral ako sa Chinese school. Chinese school ka nag-aaral? Yes, wow. So nakakaluwag-luwag si mami at daddy. Hindi naman. Private school ba to? Private school. Nakakadiskarte lang. Magaling lang magdiskarte yung lolo ko. Kasi that time is very expensive. I mean, miski ngayon, I would say Chinese schools in the Philippines is very expensive. Very expensive, Oo. oo. But because of sa diskarte ng lolo ko, nakapag-aral kami din doon. Nakatapos galing. din doon. Ang galing. Doon ako din na-inspired din kasi yung lolo ko is he has his Own business. business. Ano ginagawa ng lolo niyo, sir? It's a bookkeeping firm. It's one of the biggest bookkeeping firm in Surigao City. Wow. So kumbaga, maaga pa lang, bata pa lang kayo, talagang nasa family heritage niyo na yung pagninegosyo. Tama. But it's just on my grandfather. Pero sa parents ko wala naman. Oo. So in terms, masasabi mo bang mayaman ang pamilya ni Boss Richie sa Pilipinas? O middle class? O ano? Kwento mo sa amin. I would say middle class lang. I'm sure medyo maluwag-luwag din financially siguro yung lolo ko kasi private school eh. private school pagkatapos 13 sila yung parents ko, 13 sila magkakapatid. At saka alam mo yun, napatapos niya lahat. Lahat sila 13 kayo? No, yung grandparent mo? Yeah, yung mother ko at saka yung siblings nila. Okay, so yung mom mo, 13 silang magkakapatid. 13 sila. O, konti Oo, konti. Hindi mahilig. So, hindi, ganun nung araw siguro. Kasi Yes, yung parents yes. ko, 7 yata sila. So, parang ganun, o 8. Kumusta yung pagkabata nyo, sir? Nung lumalaki ba kayo, may pangarap ka na mag-abroad? O ano yung pangarap mo ng bata ka? Wala sa isip ko yung mag-abroad. Ano yung Oo. gusto mo ng bata ka gawin? Kasi Paglaki sabi mo? ko dahil yung father ko is an engineer, sabi ko baka someday gagayahan ko siya. Kaya bukang bibig ko yan from elementary to high school. Even yung mga classmates ko sa high school, sabi nila, tapos ka na ba sa engineering? Kasi mostly is yun yung bukang bibig ko na maging engineer. So si daddy mo ba nagtatrabaho siya? Naging profession niya ba yung pagiging engineer? Yes. So Okay. yun yung ano niya pagkatapos he was connected with sa government. Wow. So doon siya nagtatrabaho. So parang sa akin inspiration yun. Ano daw, civil engineering ba siya? Civil O engineering. gumagawa ng mga building, bridges, Yes, di ba? yeah, Siya yung mga project. Even yung sa high school namin, yung building. Siya gumawa? Siya yung Part siya? part siya doon. Nung nagawa? Siya yung nag-supervise din Galing. doon. Bakit nauwi sa nursing? Ayun, malaking tanong. Wala, yun. Kasi ganito, after nag-graduate ako sa high school, meron kasi akong isang auntie, yung kapatid ng mother ko. She's a doctor. Pagkatapos, sabi niya, kasi nakapasyal ako doon sa kanila after ng graduation namin sa high school. Sabi niya, mag-ano ka na lang, mag-nurse ka na lang kasi meron kaming plano na magkaroon ng ospital. So kumbaga, ikaw yung isa sa mga bata na na-impluensyahan ng parents o ng family para mag-nurse. 5 choices dati. Wala yung medical walang nursing So napunta doon. So anyway, sabi ko naman kasi parang nakakainganyo ba na I'll be working with my auntie pagkatapos sa hospital there. It is a good one naman. Oo. So yun, isa doon nga nakapag-influence. Sabi ko nga nung una is I took time talaga na yung entrance exam doon sa place nila kasi that was outside Surigao City. It's another So saan kayo nag-nursing? Sa Surigao pa? No, sa Cebu na. Kasi dapat doon ako sa Cagayan de Oro. Okay. So nag-nursing ka sa Cebu, tapos ano yun, nagtrabaho ka agad pagkatapos ng makagraduate ng nursing or abroad agad? Ano yung nangyari? I took time off for a year muna. Pagkatapos, doon ako Saan ospital to? doon na sa volunteer kasi dati napakahirap maghanap ng trabaho. So,
Doon sa mga, hindi ko alam kung bakit very common sa Pilipinas. Nang pagka-graduate mo, newcomers ka, o kumbaga, katatapos mo mag-aral ng nursing. To gain your experience, maraming ospital ang nag-o-offer na okay, hindi na OJT to, pero magtatrabaho ka sa amin, pero maliit na sweldo. Mas more on voluntarily job rather than salary, na mas maganda sweldo. Buti nga yung sinabi mo, maliit yung sahod, yung sa akin, walang sahod. Kasi, Volunteer talaga. Just to get an Zero. experience. O kasi, para sa akin, it's an abuse. Kasi kung titingnan Ano to, mo, private hospital ba to? private hospitals. Talaga pa lang sa Pilipinas, nangyayari yun. yung mga nurses na para lang magkaroon ng experience, kahit walang sweldo, tatrabahuhin. Tama. Oo. Ganun pala kayo. Tama. Tsaka full time talaga Hindi yun. ko alam yun, ha? Oo, marami yan. Kasi during our time, I'm sure even ngayon, meron pa rin. Doon sa pagtatrabaho mo sa ospital sa Cebu, anong ospital to? I studied in Cebu. Ba't saan ospital ka nagtrabaho? As I've said, nag-volunteer ako sa Cagayan de Oro. Kaso Cagayan de Oro yung ospital na pinag-volunteer mo trabaho. That's correct. So, Without nagtaon kayo doon? pay yun. Oo nga. Siguro mga 6 months siguro yan. Huwag na natin magitin yung ospital. No, hindi na. But anyway, para maka-gain ka lang ng experience, Grabe yun talagang yun, gagawin mo as a nurse. Oo. I'm sure hanggang ngayon, nandyan pa rin yan. Naririnig ko pa rin yan. Okay. Kaya nga sabi ko, alam mo yun, I would say it's an abuse na Mabigat. Kasi Mabigat, para sa akin, kasi- nagtatrabaho ka, pero bakit mo ginawa yun sa tingin mo? Bakit mo ginawang trabaho yun? Dahil gusto mo lang talaga mag-abroad? kasi O kung yung experience mo kasi- para lang ma-fulfill yung requirements para kasi makapag-abroad ka? parang kung mag-apply ka rin sa Ibang mga ospital. hospitals, Same thing. kailangan ng experience. Okay. Oo. So kumbaga talaga, just to gain the experience, para sa amin, sa creative industry, o in my case, is photographer, di ba? So mga bago ka naging professional photographer, you have to do it for free. That's normal eh. Pero in your case, dun sa pagtatrabaho mo sa Cagayan de Oro na hospital, ilan taon ka doon nagtrabaho? Mga 6 months. 6 months lang? Yeah. So tapos after 6 months, ano nangyari? Kasi there was there was an offer na doon sa Surigao. Bumalik ako sa Surigao. Doon ako Surigao, so from- nagtrabaho na. Okay, ito may bayad na to? Yeah, may bayad Pero nurse na. pa rin? Nurse na. Sa hospital naman That's dito? correct, yeah. Okay. Yeah. So doon, ilang taon ka nagtrabaho dito? 2 years yan. Standard na mag-abroad ka kahit saang bansa, at least mayroon kang 2 taong experience sa That's hospital sa correct. Pilipinas That's correct. para ka ma-qualify. That's correct, Tama ba? yeah. So, kwentuhan mo kami, doon sa 2 years mo na experience doon sa pagtatrabaho sa hospital, being a nurse, ano yung mga bagay na talagang masasabi mong buti na lang natutunan ko to doon sa Pilipinas pa bago ka dumating sa UK? Well, as a nurse, no, kung ano yung natutunan mo sa school, kaya lang ma-implement mo Ma-apply. sa Pero iba yung trabaho. theory, di ba? Pagdating na sa actual, talagang may mga experience na, uy, ganito pala, di ba? Parang minsan, nasa textbooks, iba yun eh. Totoo, but you will learn as you go along. No? Kasi every day, every shift mo is different. Hindi naman yung pare-pareho. Kasi different patients, different, I would say, situation is iba-iba. So, matutunan mo. Which is, napakaiba yan dito sa UK. So ano yung, kung mayroon kang isang bagay na talagang natutunan mo, masasabi mo, buti na natutunan ko, ano yun? Well, common sa mga Filipino talaga, as a Filipino nurses or as a Filipino, caring tayo. No? So, yun yung mapapagmalaki natin, pasensyoso. Okay, so yun yung isa So talaga. talagang yung first 2 years mo pa lang, kumbaga, ay, kailangan, yung pagiging nurse, kailangan pasyensyoso ko sa mga pasyente. Doon mo natutunan pa lang yung sa unang 2 taon mo. Yes, Which is, nung pagdating mo sa UK, kumbaga, maski na anong klaseng pagiging nursing pagdating ko sa ibang bansa, ito na yun. Tama, kasi kung babayaran ka ng mas malaki, medyo. Okay, so, putahan natin yung tama yun. Kung babalikan natin yung sweldo mo, doon sa may bayad na, yung pinakaunang sweldo mo, naalala mo ba kung magkano? Magkano yun, sir? 1,300 o 1,500 pesos a month. A month. Yeah. Grabe yan. Magkano yung renta mo? So, kung nagre-rent ka doon sa Hindi, tinitirahan mo? buti na lang kasi malapit lang kami. Saka mag-aanak mo. Okay. So, 1,500 pesos is 15 days yata yan. Okay. 3,000 is The whole month? the whole month. Mga ilang taon to? Tagal na rin yun. Kasi I graduated 1993. So, pag So, sumendo ko mga ng 1994, 95 ngayon. Okay. So, 3,000 mga 1995, 94. Tama. Grabe. Tama. 3,000. Kasi private hospital siya, so medyo mas mababa. Kasi sa atin, pag private hospital, mas mababa yung sweldo mo kaysa sa government hospital ka. Okay. Galing.
So, nung nandun ka habang nagtatrabaho ka nurse ng 2 years doon saan nga ba lugar to? Surigao. Sa Surigao. Paano ngayon nakarating ng UK? Yung pangarap mo na bata ka pa ba? Iniisip mo mag-abroad o hindi? That time kasi, parang naging uso na yan na Pag nurse ka na, pag nurse ka, makaka-abroad din ako. Makaka-abroad Pero ka. gusto mo ba mag-abroad talaga? Hindi, wala nga eh. Wala kang plano mag-abroad? Walang plano eh. Walang So, plano. paano ka ngayon na-end up Kasi na nurse na ako, wala na akong magagawa Okay, eh. so nung nurse ka na, naisip mo na, okay, nurse na rin lang ako. Tama. Paano ka nag-apply? Paano mo na-discover na, oy, Hindi kasi may Paano mga nangyari? kakilala din ako na ahead sa akin na yun nga na that time is very easy after mga 2 years. Nakapunta ng UK experience. na? Oh, hindi, wala pang UK dati. okay. Oo, it's more on the US at saka Middle East. O ba't ikaw, sir, sa UK ka na-end up? Kasi naka-experience na ako from our place, sabi ko, oy, may opportunity naman pala pwede sa labas. At saka well off when it comes to sa sahod eh. Yeah. Kaya sabi ko mag-venture ako sa Manila. Kasi kung sa Surigao lang ako, ang hirap mag-apply, mag-explore for an application to go abroad. Even So, nag-Manila ka muna? yes. Nagtrabaho ka ulit sa Manila or hindi na? Hindi na. So, Nag-ano na sa Surigao pa, nag-a-apply ka nag-explore na? ako, nag-apply So, na nung ako. nasa Manila ka na, anong ginawa sa Manila, sir? Ayun, mga application na talaga, lahat. So, nasa Manila ka lang para mag-process ng papeles? Yes, Hindi yes. ka na para magtrabaho? Part-time din para lang, alam mo yun, okay. maka-add on din. Oo, tama. So, ano yung mga naging part-time mo, sir, sa Manila? Nakapag-ano din ako sa real estate. Hente-hente lang. Benta? Benta. Agent? Oo. State agent ka rin? Tama. Wow. Pero madali lang 'yon kasi ang focus ko talaga is to find an application sa anywhere. Sabi ko basta makalabas lang kasi biruin mo kung magkano lang yung kita ko sa nurse. Pero I was happy already with my experience. Yeah. At saka Tsaka yun lang naman talaga ultimate goal mo, magkaroon ka ng experience kasi talagang gusto ko mag-abroad. Kung yun yung kasi pangarap. yun na eh. Sabi ko nurse na ako. Ito pwede na ako may opportunity pala mag-abroad. No, kaya nga. So, kumaga para sa akin, lahat sigurong nurses, kahit talagang walang sweldo, ang ultimate goal is magkaroon ng 2 years experience para makalabas ng bansa. Tama. Oo. Diba kasi tama. may sweldo o wala yan, mami, tapos na ako mag-aaral pero requirement sa abroad 2 years experience paano ko bubunuin yung 2 years? Kung maghahanap ako ng hospital, mahirap pumasok sa ibang hospital. Pero pag volunteer ka, mas mabilis ka siguro makakuha ng trabaho. So kumaga, speeding process na lang yung, sige, kahit walang sweldo na lang. Pero napakahirap, no? Kasi biruin mo, magtatrabaho ka full time. Pagkatapos Walang sweldo. O kung mayroon na maliit. Kung meron man maliit. At saka, I was lucky siguro kasi 6 months, mabilis lang. After that, nakahanap na ako ng trabaho. Kasi yung iba, hanggang 2 years. Kaya yung iba, hindi makahanap ng trabaho, they end up, ang narinig ko, nasa mga call center. Totoo. Marami din actually. So yung mga hindi makalabas muna, habang naghihintay ng application. Actually, yung nakausap ko nung isang araw, habang naghihintay siya, gusto niya rin mag-US. Tapos yun nga, tama, exactly yung sinabi mo, nag-call center. Kasi isa rin sa maganda kita. That's correct, Tapos that's correct. obviously, karamihan naman nag-aaral ng nurses, magaling mag-English yan. Pwede sa call center kasi sa call center, required, dapat magaling ka mag-English. Tama ba? Tama, yeah. So ngayon sir, so ikaw nag-call center ka pa, hindi na? Hindi na. Maswerte ka, hindi ka na nakapag-solve. Hindi ka na nag-call center. So, dito na ako na diretso na. paano nangyari yung application nyo? Paano nahanap na nangangailangan ng nurses sa UK? Paano nyo na-discover? Kasi marami akong in-applyan, no? More on the US Mga agency to? after that. O hindi naman? Mga agencies. Okay. Pagkatapos, ang naging priority ko na talaga is for the US. So, I even took yung CGFNS. It's a US exam. So, I passed. Pagkatapos, meron pa kasi isa yung NCLEX na tinatawag. Okay. Ang ano lang sa NCLEX kasi you have to... So, pangarap mo rin mag-US? Kasi that time sabi yun na yung yun na yung trend na. Nurses, parang, Kasi wala pa namang Europe. So more on Pero the US. marami rin Middle East. Siguro may Middle East. Yeah, Middle East talaga. Saka US. Yun talaga US, yung dalawa. Pero mas marami ang talagang gusto US. Yes, Iba kasi talaga mas malaki naman talaga ang sweldo nandun. Okay.
Ano nangyari doon sa application mo? Pumusta ako doon. Pagkatapos, yung exam na yun. Pagkatapos, ang next nga, yung NCLEX. Pagkatapos, but I have to take the exam in Saipan. Kasi yun yung pinakamalapit. Bakit hindi sa Pilipinas? Wala pa nga sa Pilipinas. Oo, wala pa sa Philippines. Okay, Ngayon lang yan, bago lang yun. Ano yun? Malaki bayad na naman malaki. gastos. That time is 70,000 pesos. Kasama na yung Pamasahe. package. Package yun. Wala akong pera na ganyan. So, nag-apply ko. Alam mo, pag mag-apply ka, pagkatapos may makalala ka, magkukwentuhan kayo. Yeah. Sabi, meron sa sa London. Okay. So, nasa Manila ka this time? Nasa Manila ka pa? Nasa Manila ko. Sabi ko pa nga, anong state kayo yan sa US? Sinabi ko, totoo. Okay. Kasi hindi ako Hindi familiar. alam na nasa Europe pala yung London. Oo. Pagkatapos, yun, sabi, puntahan mo. Nasa ano lang yan, nasa Parañaque. So, pinuntan ko. Medyo mahirap din yung qualification din nila, but hindi ganun kadami yung requirements. Okay. You have to take... Tsaka walang 70,000 na requirements? Wala, libre lahat. Okay. Basta pasahin mo lang, ang una kasi doon is pasahin mo yung exam. Okay. They have an exam of I don't know how many items. Pero kailangan 100%. Grabe ano? Hindi ka pwede magkamali. So ilang chance ka nag-type? Isa lang. Ang galing. Isa lang. Tsambahan lang siguro. Nung nag-aaral ka ba, academically inclined ka talaga? O talagang gifted na talagang, mayroon ganun eh. Ay, hindi. More Matalino on talaga sa pag-aaral. Ako kasi roper ako eh. Lagpas pa dun sa paka-roper. Siguro I would say sa lang yan, sa math, medyo nakakaangat-angat ako dyan. Pero English, Filipino, medyo pa yan, sabi na natin na binubuhat pa. So that time siguro dahil nag-apply ako, so kailangan mag-aral ka. Okay. Yan lang naman eh. At saka ang mga nurses talaga mahilig mag-aral eh. Okay. Sa tingin mo, gaano ka-importante yung pag-aaral sa mga, obviously lahat tayo, dapat para sa akin, ang bilib ko sa pag-aaral. Talagang endless yan. Dire-diretso lang. Habang nabubuhay ka, dapat hindi ka magsawa mag-aral. Kasi daming pwede pang matutunan. Tama. Na hindi lang natutunan sa school, na matututunan mo na through experiences, or kung gusto mo pa yung sa akin, yung self-development, sobrang importante para sa akin. Ano na yung nangyari next? Ang nakaganda doon kasi sabi ko nga libre siya. Oo. As long as Mapasa mo yung 100. mapasa yung exam. Ang siguro ang binayaran ko lang is yung medical exam lang eh. Which is maliit lang yun. Malit lang. Oo. I think 3,500 pesos. Okay, So yun lang kasi ang nakaganda kasi airfare libre, walang placement, Okay. pagkatapos even yung sa visa. So gaano katagal yung proseso nito, sir? Mabilis lang. Kaya nga I was surprised din na ganito. Kasi nabasa ko lang siya, nabasa ko rin din siya pala sa sa newspaper. Napakaliit lang na ad. Hanggang ngayon kinikip ko 'yon. Yung ginupit mo? Yung ginupit ko yan. Nasa wallet mo ba? Wala. nasa folder ko. Sabi ko, ganito lang kaliit, no? So, nabasa Grabe, ko. no? Then, parang nag-confirm din, may kakilala ko na, mag-apply tayo doon kasi basta pasahin mo lang. Sa tingin mo ba yung pagkaka-discovery mo doon sa sinasabi mong ads sa newspaper? Destiny ba yun o talagang para sa'yo din yung makapag-abroad ka talaga? I would say, determined siguro ako na, kasi kailangan ko maghanap talaga ng na, alam mo yun, kumita. Okay. Yun na yung, kaya nga sabi ko, miski saan, basta Makaalis ka na ng makaalis Pilipinas. ako, oo. So nandito ka na sa UK. So fast forward tayo, napasa mo yung exam, nakalipad ka na ng UK. Ano yung unang trabaho mo sa UK? Nurse kasi, yun yung working visa. Okay. Nang dumating ako dito. Okay. Unang trabaho mo being a nurse sa UK, ano yung mga bagay na natutunan mo? In nursing profession, halos pare-pareho lang naman ang dyan eh. Gagawin mo. Yeah. But dito lang medyo, I would say, conservative. Okay, so like for example, sa pasyente sa Pilipinas, meron kang order list or meron kang manang na I would say healthcare assistant na they can do the other job. Yeah. So dito, ikaw, as a nurse, walang exception. So magwawash ka, patient's care talaga, very basic. So parang yun yung tinatawag nila ng nightingale care, which is very good. Pero yung experience mo yung 2 years, in comparison nung nasa UK ka na, mas mahirap yung dito kumpara sa Pilipinas nung volunteer ka. Iba yung sa Philippines, no? Kasi dito marami kang support. Okay, so meron kang mga supervisor, marami sila, meron pang may tinatawag pa sila dito na
yung dati kasi band 5, band 6, Yeah. pagkatapos meron ka pang nurse manager, pagkatapos meron pang basta maraming support. Okay. Okay. Then sa Pilipinas kasi parang minsan sa isang ward 1:all ka eh. So kumbaga dito, mas madali ba para sa'yo o mas mahirap? I would say mas madali dito. Nang- Dahil siguro sa experience ko sa Pilipinas, Aha. na biruin mo 1:all ka. Oo. Minsan pag mag-absent pa yung kasamahan mo, ikaw talagang Lahat. gagawa lahat 'yun. Yeah. Hindi naman sasabihin na bibigyan ka ng 2 sahod. Okay. Hindi kagaya dito pag mag-absent, meron pa silang option na tatawag sila ng yung bank. Aha. Na may sasalo sa isang part din. Kung meron, otherwise agency, tatawag sila. So meron kang support palagi. Galing. So, unang sweldo, pagdating sa UK, which is sa Pilipinas, kumikita ka, sabi mo nga, nung nagkasweldo ka na, 3,000. Magkano na per salary mo dito? Sabi ko 20 times. 20 times. Grabe, di ba? Kasi dahil 3,000 lang yung sahod ko, pagkatapos siguro nakasahod ako ng mga 1,000. Grabe, 1,000 pounds. 1,200 siguro. Ano yun? Pounds 1 month. 1 month. Ano yung, kung may naalala ka na unang nabili mo nung nasa UK ka na masasabi mong gustong-gusto ko talaga mabili itong bagay ito. Anong ginawa mo sa unang sweldo mo? Nag-spare ako ng budget to pay yung inutang ko sa auntie ko na $200. Kasi ang requirements is pagdating mo dito, kailangan ka at least meron kang baon na $200. So inutang mo yun sa tita mo? Inutang ko yan. Gaano ka-importante sa'yo na dapat yung utang bayaran mo agad? Napaka-importante yan kasi it's an integrity para sa'yo. Okay? Kasi otherwise hindi ka makakaulit eh. Unless na talagang gipit ka talaga. But hindi mo dapat tatalikuran. Ang importante dyan, you have to explain to them na medyo sabihin na natin tagilid pa. But you have to repay whatever. Pero ang galing, bayad ka agad. Yun yung nasa isip mo. Which Kung meron ka talaga capacity straight away, bayaran mo kaagad. galing. Ang galing nun. Very positive attitude yung ganun. Kaysa unahin mo yung luho, utang muna. That's correct, yeah. Diba? Yeah. Galing nun. Kasi minsan nadadivert ka eh. May mga instances, hindi mo tayo priority dahil nagkakayayaan or may nakita ka, nag-window shopping ka, binili ka, which is wrong. But minsan nangyayari, but as much as possible, whatever you owe, kailangan balikan Mabayad mo. ka agad. Yung experience mo dito sa pagiging nurse mo, dito sa UK, ilang taon ka nagtrabaho being a nurse? In total, 10 years. 10 years. So, 10 taon mong experience na pagtatrabaho ng nurse, ano to? Mainly talaga focus ka doon sa pagiging nurse o nag-side hustle ka nito? O ano? Hindi, first month pa lang, May side hustle ka na? may side hustle na ako. Ano yung ginagawa mo? Maliban sa pag-nurse? Kasi that time, wala pang messenger, wala pang WhatsApp. Okay. So, pag tatawag ka sa Philippines, kailangan ka bibili. It's either tatawag ka from your phone, diretso, pero mahal. Kasi nasa 1 pound or 2. Mayroon yung card na ni-scratch, di ba? Yun yung scratch Laika card. ba yun? Laika mo. Parang nung time na pumunta ako dito, Marami yan. marami sila. Pero yun yung yan. may ini-scratch tapos ilo-load mo, di ba? That's correct. So, anong ginawa mong side hustle doon? Kasi that time is, pagdating namin, may nag-offer sa amin na, ito, a face value is 20 pounds, babayaran mo 20 pounds din. Okay. Pagkatapos gagamitin mo yan. Pwede mo gamitin buhos or pakunti-kunti lang, 1 hour lang muna, 30 Kasi di minutes ba, lang muna. parang dati ang naalala ko din sa mga load ng cellphone, hindi ka mukha ngayon, di ba? Parang sa Pilipinas may tinatawag na pay as you go, pati dito meron din. Pero kadalasan ng card na yun, pang long distance call lang talaga yun. Tama ba? So Yeah. pwedeng, pag niload mo siya ngayon, hindi na siya may expire agad. Meron expiry din. But once na Pero hindi isang linggo, parlagay ko. Hindi naman. Ano yung pinagkakitaan mo dito? Nakita ko yung opportunity. Kasi may nagbibenta sa amin ang 20 pounds ang face value, babayaran mo lang yung 20 pounds. Kung may 10 pounds kasi may 5, 10, at saka 20. 20, So pag 10 pounds babayaran mo rin. Okay. So, paano ako makulit kumita doon? ako kasi miski bata pa ako, miski nung while I'm still elementary, nagbebenta na ako ng plastic bags. So, mahilig ka talaga magbenta? Oo. Okay. Hindi ako nahihiya ng mga ganyan. Kasi even nasa Chinese school ako, nagbebenta ako ng plastic bag sa public market. Plastic bag? Yeah, plastic bag. Kasi pag bibili ka kasi ewan ko kung Ilan sa taong ka Manila, dito? Mga ilang taong ka nun? siguro mga grade 4, grade 5, grade 6.
ginagawa ko yun. So maaga ka talaga na-expose sa pagbebenta. Yeah. Okay. Kasi pag bibili ka ng mga isda or karne or whatever, mga Kailangan- maninipis yung So ikaw yung plastic bata bag. na tumatakbo sa mga palengke may dalang bag. Tapos bili ka yan. ng plastic bag. Yes. Ikaw yan. Yan. Ako Sipag yan. mo naman. Oo. So ganun ang ginagawa ko. Grabe. So hindi ako nahihiya ng mga ganun. Okay. At the very young age then, minsan I was asked by my grandpa or mga auntie ko kasi sa family business, sabihin nila na punta ka sa itong store na to or itong tindahan na to na kasi hindi kagaya ngayon parang kung dito pa auto debit na mag-due sila magbabayad na kaagad, di ba? Doon hindi sisingilin mo eh. So whenever magsisingil, meron akong 10 or 20%. Commission. Commission. Kumukomission ka na. Kaya maaga ko ng mga ganun. Na-expose ka doon ng Na-expose bata ako. pa. Even Galing. magde-deposit sa mga bangko. Talaga? Ng mga check. Ilang taon ka nung unang-una na kapag naalala mo? Ilang taon ka nun nung nag-deposito ka ng pera sa Pilipinas sa bangko? Nasa high school ako. Magkano yan? Minsan may mga 1,000, 10,000. Malaki na yun. Malaki na. Being bata, ano? Oo, kasi kilala na rin namin yun sa bangko. Galing, Kaya madali na lang. Pag sinabi, from this company, so Galing. sasabihin, i-approach mo na lang yun. So, bata ka pala talaga, medyo nandun ka na sa business. That's correct. Oo. Minded na. Halos kami din mga magpinsan. Ganun, okay. no? Kasi parang in-encourage kami ng lolo ko na ma-expose din sa about that. Ano yung lolo mo? May Chinese blood ba kayo? Yung lola ko is may Chinese blood. Kasi yung Chinese daw, ang pagkakaiba ng Pilipino, karamihan daw, na sa Chinese, tinuturo mag-aral ka sa school. Galingan mo mag-aral, pero hindi, pagdatapos mo mag-aral, magtrabaho ka. Galingan mo mag-aral, kasi pagtapos ka na mag-aral, galingan mo magnegosyo. Tama ba? Tayo sa Pilipino, mag-aral ka anak, kasi pag nag-aral ka na mabuti, naging inhinero ka, makakapasok ka sa malalaking company, di ba? Yun yung mindset ng karamihang magulang. Tama. Mag-aral kang mabuti, Mm. at makapaghanap ka ng magandang trabaho, kamukha ng pagiging nurse nga, makapag-abroad ka sana. Pero yung Chinese people, iba eh. Tama. Mag-aral ka mabuti sa school, para pag nakatapos ka na mag-aral, magaling ka na magnegosyo. Ang sinabi sa amin is sa Chinese kung sa Filipino na family, anak, mag-aral ka ng mabuti para paglaki mo, may maganda kang trabaho. Tama. Sa Chinese, iba. Anak, mag-aral ka ng mabuti para paglaki mo, may maganda kang negosyo, marami kang matutulungan tao. Oo. Balikan natin yung card na sinasabi mo, na yung pagtawag Yeah, sa yeah, Pilipinas. yung call Being a card. nurse, may side hustle ka nung pagbibenta ng... Paano yun? Binenta mo ba? O resale? kasi- So, bibili ka ng isang 5, 10, 20. Pagkano mo binibenta? Alam mo, makulit ako kung saan ako makahanap ng source. Aha. So, ang ginawa ko, pumunta ako ng Chinatown dito sa Okay, London. okay. Nahanap ko, alam mo yun. Cash payment yan, for sure. Yes, tama, oo. ang nakaganda kasi, ito kasi ang sa ano din, the good thing with the Chinese, pag marunong ka mag-Chinese, Aha. bibigyan ka So, ikaw ng- nakakapagsalita ka ng Yes, Chinese? oo, Dahil sa oo. Chinese school ka That's nag-aaral? correct, yeah. Oo. Ang galing. Kasi even sa Philippines pa, pero alam mo, pag hindi mo na ginagamit, minsan mawawala din yun. Kaya siguro mas- nagkaintindihan ka agad kayo ni Mr. Chinkri. Chinese talaga yan. Yeah. So, ang ginawa ko is nakahanap ako ng source. Uy, yung 20 pounds, pwede ko lang pala mabili ng 13 pounds. Okay. So may 7 pounds ka agad kahit May- ibenta mo ng may- 20 rin lang Ang din. ginawa ko is... Malamang hindi mo bininta ng 20. Binenta ko ng 18. 18 lang. 18, so Para- kumita pa rin ako. Mas gusto mo na siya yung nabumili yung mga Pilipino. Actually, nag-close yung... So binili mo ng 13 tapos bibinta mo ng 18 pounds 18 which is pounds. mayroon ka ng 5 pounds Meron every ako card. 5 pounds. So doon sa 20 pounds value. At saka madali lang yun kasi ang kailangan lang naman, hindi naman yung physical card, yung number lang naman. Oo. I-text Tama. mo lang yung number, gano'n. Pagkatapos, dito may online na rin may online banking na rin even that time Galing. So, at least, nagbayad na rin. Yung iba naman cash. So pag pinagsama mo yung income na sahod mo at saka yung side hustle mo that time, nung unang taon mo, naalala mo ba yung mga buwan na, uy, halos kinita ko pala dito sa pagbibenta ng card na to. Hindi malayo sa sweldo ko Hindi naman mabot sa ganun? O umabot sa ganun? Nagdoble? So, kung ano yung kinita ko sa So mas malaki yung kinikita mo sa pagbibenta ng card kaysa sa naman. sweldo mo sa... Kasi NHS? that time, bumibili ako minsan. Magkano yun?
bumibili lang ako tag 20 cards Aha. at the beginning. Pagkatapos, kasi naging regular, minsan nauubos ko lang ng mga few days. Oo. So balik na naman ako sa London. Hanggang bumibili ako by boxes na. Paano yun? Niro-roll mo yung pera mo? Kasi yung yeah, investment mo, niro-roll ko parang lang. kunyari, bumili ka ng 100 piraso, tapos 20, medyo malaki-laking investment yun. Yeah, kasi sabi ko nga sa iyo, pag marunong ka mag-Chinese din, ito yung advantage na Nauutang mo din. yes, Okay. nabibigyan ako ng credit line. Okay. As long as marunong ka magbayad. Yun talaga yun, bumabalik ulit doon no? That's correct, yeah. Hanggang sa negosyo, yung pag-uutang mo, tama talaga yung sinasabi ng mga negosyanteng malalaki. Kahit kasi yung malalaking company ngayon, ginagamit nila yung kanilang assets para mangutang ulit, para mas lumaki pa yung negosyo nila. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Oo. Parang sa ano lang yan, i-apply mo yan sa credit score. Aha. Di ba? Kasi kung nag-aaral tayo, ano bang importante? Oo. Di ba yung grades? Yeah. Pero once tapos ka na mag-aral, pag nasa trabaho ka na, especially dito, credit score nang kailangan eh. Hindi na yung 98 na grade. hindi Dapat na. 98 yung credit score mo. O Dapat 100. malaki. Oo. Kasi bibigyan ka nila ng credit line, kaya bibigyan ka nila ng, sabihin na natin, maraming credit card, tataas ang credit card mo. So, ibig sabihin, worth it ka na papautangin nila. Tama, totoo yun. As long as nagbabayad ka sa kanila, kung hindi man, the best thing talaga mga credit cards is, kung ano yung na-spend mo ngayon, dapat at the Ibalik end of mo the agad. bayaran mo. Tama. Pero kung hindi naman, meron naman tinatawag na minimum, Aha. as long as nagbabayad ka talaga yan, hindi masisira yung credit Totoo, score mo. totoo. So doon sa Chinese na ka-deal mo na nakakapag-loan ka ng mga cards, so gaano kalaki kung natatandaan mo in terms of figures yung number? Kasi sabi mo nga, mas malaki pa yung sweldo mas malaki pa sa sweldo mo being a nurse Pagkano to, kung naalala mo? Siguro sa isang buwan, umabot ng mga 2,000. 2,000 pounds. Oo. Tapos yung sweldo mo 1.5. Mga 1,500, mga 1,400, mga ganun. Grabe, mas malaki nga. Mas malaki. Ilang oras yung binibigay mo doon sa pagbebenta ng card? Kukunti lang yun kasi ang feeling ko kung bibilhin mo ng Sunday yun, tapos madidistribute mo, tapos hindi ka naman kailangan physically pumunta kasi masisend mo na yung number, tama? Kasi alam ko, may margin ako na 5 pounds. Aha. Dito na yung pumapasok yung networking ko. Okay. So, mayroon ako mga distributors. Nagkaroon ka pa ng distributors? Yes, mayroon ako sa Sheffield, meron ako sa Manchester, meron ako sa So, London. bigyan kita ng 10 card para kumita ka, tulungan kitang kumita, pero hindi mo alam, kumikita ka pa rin doon sa Yeah. binibigay mo sa kanya. Tama. Oo. Ang galing mo rin Oo. So, ganun ang ginagawa ko. Meron siguro ako minimum of 5 distributors. Sarap maging Chinese, ano? So, Galing. hindi na yung physical na ako na yung mag-scratch, iti-text sa kanila. Okay. Kasi meron na akong resellers eh. Galing, galing. So, kung natatandaan mo, yung pinakamalaki, all in all, na masasabi mong talagang galing buti na isipan kong magbenta ng card. Magkano yung pinakamalaki, kung maalala mo? Sa isang buwan nga, yun. Yun yung pinakamalaki, Oo, yun na yun. oo. 2,000 pounds. Which is 2,000 ang laki pounds. nun. Oo. Which Kasi is- nung una, Yung exchange rate nun sa Pilipinas that time, mga 100? hindi pa naman. Kasi nang dumating ako, mga 68. Kaya nga, kung makikita mo, yung buying power ngayon, kasi bumalik ng mga halos ganito Halos, na. oo. So, Totoo. kung yung sahod mo, parang maliit lang. Oo, Kasi oo. yung bilihin, mahal pa rin. Although there was a time na ng 2004, 2003, umabot siya ng 108 yung exchange rate. So Grabe. yun, palo talaga. Aha, Diba? aha. Oo. Okay, so galing na yung pagbebenta ng card na wala kang puhunan, hindi masyado malaki, tapos low risk yun kasi hindi ka naman naaabot sa point na mag-aangkat ka ng maraming card. 100% sure ka na mabibili yun. Yeah, mabebenta So kumbaga yung talaga. risk mo napakaliit. Tama, oo. Galing. Oo. Tapos ngayon sir, after nung 10 years, ano nangyari? I tried din nasa insurance. Okay. Maganda rin yung training din doon kasi Sa insurance. sa insurance, oo. Ang dami kong kakilala ngayon na nag-start mag-insurance ngayon. Tawag sa kanila, insurance advisor ba? Yes. Hindi naman kasi sila Or nagbebenta actually, consultants ng insurance. Tama. So, doon sa pagbebenta mo ng insurance, nagtatrabaho ka pa rin being a nurse, Yes. at the same time, nagbebenta ka pa ng card. Tama. Pangatlong side hustle na yung sa insurance. That's correct, So, yeah. sabay-sabay lahat yon. That's correct, yeah. Ba't ang sipag mo? Kasi mabilis naman, hindi naman mahirap yung mag-scratch eh. Dito sa insurance, gaano kalaki yung sa tingin mo na itulong din sa'yo nito? Alin yung mas malaki? Pagbebenta ng card? Pagbebenta ng insurance? Yung I card would ng say pagtawag? yung sa insurance medyo mas malaki. Okay, magkano to? Kung masipag ka, marami kang Yung sa'yo, prospecting. based on sa experience mo, magkano yung pinakamalaki? Siguro sa isang buwan, minsan umabot ng mga 5,000 siguro. 5,000 euro?
pounds. 5,000 pounds! Yes. Grabe Maliit, ka. maliit nga lang yun eh. Grabe ka. 5,000 pounds tapos may 2,000 ka sa card tapos sumusweldo ka ng 1,500 sa nurse. Nag-resign ka na ba nun? Hindi pa. Meron nga kaming mga kasamahan, 12,000 a month eh. Bakit kailangan mong ipagpatuloy yung pagiging nurse, which is din mas malaking oras yung ginugugol mo doon? Hindi, kasi- Kaysa sa doon sa pagbebenta ng mga insurance at pagbebenta ng card. Bakit Yeah. tuloy-tuloy pa rin yung pagiging nursing? Bakit kailangan mong magpatuloy sa NHS? Hindi That kasi, time? alam mo, yung NHS, maganda rin yun. At the same time, yung long term kasi is the benefit of working in the NHS. Okay. But of course, kasi you're still testing the water na... Pero yung 12,000, yung 5,000 para sa akin, teka muna, 5,000 to, 3 buwan ko na to dito. Pero malaki ang Kasi trabaho din. 4, 5, 3 months mo lang, parang, di ba? Tapos may 2,000 ka pa sa card. Yeah. So parang, I mean, so, kaya mo, so that time, halos nasa 10,000 na yung kinikita mo isang buwan. yes, pero minsan kasi mahati na yung panahon mo din dyan eh. Dapat pala naging kaibigan na kita noon. At saka ang nakaganda rin sa insurance din kasi pwede kang magle-level up eh. Grabe. So that thing Okay. is kasi parang ang strength ko rin is to network people. Mhm. So that time naangat ako, so meron akong mga So, anyway, parang may subconsultants. napupunta sa ilalim tapos may kita Yes, ka pa rin. yes. Parang magre-recruit ka ba? Parang Tama. networking din yun. Hindi naman siya networking kasi there's just a certain hanggang isa lang. Ah. Hindi naman siya networking na hanggang pababa eh. Oo, di ba? Kasi dati paramihan. Pag mas Dahil marami kang dahil recruit, na-promote ako. so magaling ka talagang recruiter. I would say yes. So, nung nandun ka na at nagbebenta ka na ng insurance and everything, kailan nabuo yung decision mo na may ipon na ako, magninegosyo na ako ng akin? Kasi that time is naisip ko maganda naman yung mga kinikita doon pero mind you yung sa scratch card na yun bumaba yan nang pumasok na yung mga WhatsApp, Aha, mga Viber. So, nawawala na yon. Nawawala yon. So, bumaba na. Oo, tama, tama. bumababa. Oo. Kaya kailangan mag-isip ka na naman. Kaya nga pumasok na naman yung insurance. Okay. Oo, kaya doon. So bumaba muna yung kinikita mo dun sa card bago ka nag-insurance? Yeah. Kasi bumababa yan dahil meron ng messenger. Totoo. Oo. Uy, pwede naman pala makatawag ng libre. Oo. Diba? So anong natutunan mo doon? Sa tingin mo na dapat talaga ba you embrace changes? That's correct, yeah. Kailangan magmasid ka rin. Ano ba yung Sumabay bago? ka sa agos? Yes. Parang oo, ganun. Kasi pag hindi ka talaga sumabay, may iwan ka. maiiwan ka. Okay, so doon sa insurance, na kumita ka ng 5,000, ilang taon mo ginawa rin to? Pagbibenta ng insurance? Siguro mga 2 years and a half siguro or 3 years. Okay. Mga ganun. Ano nangyari after that? You know, as a consultant, although it's a good money, Aha. or kung sabihin na natin, nag-ahente ka or consultants ka, Aha. you always wanted to have your own business. So naghahanap talaga ako. Kaya every time na may mga free seminars dito sa London, nag-attend ako. Aha. I spend time na meron akong mapupuntahan, may matatanungan ako, Yes, sir. kasi may mga information na, alam mo, doon mo lang makukuha. Yeah. Oo. So marami akong inattend. Then it so happened, there was a time na may isang seminar libre. Oo. It's about the healthcare industry na seminar to open up the nursing home business, nursing agency business. So, nung may opportunity na nursing agency, Oo. anong ginawa mo? Nag-attend ako doon, pero before that is nakita ko yung sa video kasi parang nasa Facebook na yata yun or So, something. pero that time, you're still connected sa NHS as a nurse? May video sila doon na advert nila. Nakita ko yung kaibigan ko, Filipino? Filipino. Sabi ko, nakita ko yung yung picture mo doon, yung video mo doon, nandun ka, nag-attend ka pala doon. Katapos, sabi niya, kaya nga meron na akong nursing agency. Okay. Ganun. So, okay ba doon, mag-attend? Kaya sabi ko, mag-attend ka. So, nag-attend ako. Aha. Pagkatapos, I'm very curious kung paano umpisahan, Aha. magkano yung capital and everything. Okay. Sabi ko, hindi pala madali. So, pero naiisip mo na that time na gusto ko magnegosyo, kung magninegosyo ako, yun yung gagawin ko negosyo. That's correct. Oo. Pagkatapos, sabi ko, pero hindi pala ganun kadali. So, ano Kasi nangyari? meron kang kwentuhan kami ng kaibigan ko. Sabi niya, siguro nasa 1 year na. Kung gusto mo ganito, tulungan mo ako i-promote yung business ko. Aha. So natutuwa na ako kasi biruin mo. Linya mo na yan. At saka linya mo mag-marketing, di ba? Oo. At saka magpo-promote, bibigyan niya daw ako ng 100 pounds sa isang Sa makuklose mo? O Yes, magre-refer man lang ng staff. Okay. Sabi ko, maganda yun At least additional kita na naman to Oo nga. Tama. Pero, So, magre-refer sa kanya ng nurse o caregiver,
pagka nakapag-refer ka ng isang naging successful at natanggap na bigyan niya ng trabaho, That's correct. may Yeah. 100 ka. Yeah, oo. Madami-dami. So, recruiter ulit yun. Tama? Parang recruiter din. Oo, tama. Oo. Oo. Pero kailangan nagtrabaho muna sila kasi hindi naman yung So kaya nga, na-recruit ang lang. ibig sabihin, pagka kilala ko, na-refer ko sa kanya, Nakatrabaho. obviously kung sino man yung may-ari ng agency, i-screen nila yon. Pag pasado yon, tapos natanggap, nabigyan na ng trabaho, may 100 ka. That's correct. Tama ba? Yeah, oo. Okay, so ilang buwan to? O taon ba o buwan na? Isang taon. Pero konti lang yung na-refer ko sa kanya kasi medyo na-busy din ako. Okay. Some other ways. Pagkatapos, then after 1 year, tinawagan niya ako. Richie, kasi ganito, meron akong in-explore na panibagong business. Kaya interesado ka? Oo, yan yung sinasabi niya sa akin na tingnan mo muna magmi-meeting tayo. Nagulat ako kasi in-offer na niya yung business. Sabi niya, Yung ganito. business na gusto mong gawin noon pa sana? Noon pa sana. A year before? Oo. Sabi ko, totoo ba to? So kumbaga, mas pinili mo na yung gusto mong gawin, hindi na ikaw yung magsisimula sa scratch. Hindi naman siguro na pinili ko. Dumating na lang yun eh. Kasi na-offer sa akin eh. Yung Pilipino na nagtatag nung isang negosyo na yon, mag-exit na siya. Mag-exit na siya. Tapos ikaw naman, tiningnan mo yon as opportunity sa'yo kasi kang gusto mong gawin yon. Tama ba? Tama, oo. So ngayon, parang binili mo yung company. Yes. Okay, so kwento mo sa amin, anong nangyari? Because there were a couple of friends yun sila, hindi lang siya. Aha. Although siya talaga yung main. Pagkatapos, meron pa isa din doon. So, sabi ko, it's an opportunity, no? Na I can own the business. Kasi yun talaga ang ultimate goal mo rin as a Magnegosyo. consultant ka or even sa kung nasa networking ka. Kasi networking, yes, pwede kang kumita, pero hindi mo business talaga yan. Aha. It's a business, pero hindi mo, ikaw yung Yeah. may-ari. Oo. So ito, sa'yo to. But of course, there's a big responsibility. So ngayon, yung isa is director. Nagstay siya, so naging co-director ko. Binili mo yung company, which is yung nagtatag ng company. Nag-exit siya, pero may partner siya. That's correct. Yeah. Tapos nung binili mo yung business, kasama yung partner, parang nalipat lang sa'yo yung pangalan ng isa. Tama ba? Yes, yung sa kanya. Magkano yung investment? Malaki kasi wala akong pera eh. Hindi nga, magkano? Maliit lang. Actually, kung anuhin mo sa ngayon, ako kasi maliit lang siya. Kasi, Aha. Doon sa mga interesado kasi baka mamaya may curious. Not exact figures, but in obviously rough idea between 15, 20, 30, how much? maliit lang. I would say less than 5,000. Less than 5,000. Yeah. Yung pagkakabili mo ng share na 50% share niya doon sa company. Yes. Okay. So, nung binili mo yon, which is yung 5,000, isang buwan mo lang kinita yun sa pagbibenta mo ng insurance, kung tutuusin eh. In my opinion, Pero napakaliit ng risk mo na mag-invest, pero at least 50% ownership ka na. Kaagad, automatic yun. That's Pag nabili mo yun niya, automatic yun, may kalahati ka doon. Pag mag-grow yung business, 50% own mo na yung negosyo. Tama ba? 50-50 yan ba? Tama ba? Partner is 50-50. Well, depende sa usapan. In your case, Hindi naman ako majority share Okay. that time. That time. so nung nabili mo, hindi ikaw ang majority. No. So, yung partner niya, siya yung That's correct. Mas malaki. Because we had an agreement. nung nabili mo na to, yung negosyo na gusto mong gawin nga, ano yung mga bagay na sa tingin mo, natutunan mo dito sa pagnenegosyo ng ganitong negosyo? When I took over the company, Aha. hindi ko alam na ano pala din siya. Yung parang stagnant siya. Aha. Oo. So dormant, hindi gumagalaw. Gumagalaw pero konti lang yung Sobrang bagal. Oo, sobrang bagal. Sobrang okay. bagal. Oo. So- hindi so siya pagpasok mo pa lang- hindi siya natutukan eh. Kaya nga, kung pagpasok mo pa lang doon sa business na yon, parang challenging na agad. Challenge na kaagad ang hinaharap mo. Yeah. Pero ako kasi nakikita ko yung sabi ko, there's a way. Give me 3 years. 3 years. Sabi ko, I will turn this company at 360. Okay. But the good thing is, less than that is naayos namin. Galing. Sabi ko sa kanya, So ilang taon inabot instead of 3 years? less than a year. Ang galing. Anong ginawa mo? Anong So, sekreto? Sinabi ko sa kanya, if I sing, you dance. Aha. If you sing, I'll dance. So, ibig sabihin, lahat ng gagawin, tayo lang dalawa. Kayong dalawa talaga. So Gaano ka importante? Kasi ito ang daming negosyante na nagpa-partners in business na ang nangyayari madalas ay nasisira ang pagiging kaibigan dahil sa negosyo. Maraming negosyante na nag-partner hindi nag-works kasi ang daming reasons. Tama. Sa tingin mo, bilang partner nung kapartner mo sa negosyo ngayon, ano yung sikreto para magtagumpay? Well, number 1 is honesty. Aha. Oo. Kasi, Hindi, honest naman, karamihan naman sa nagnegosyo magkaibigan, honest yan. Pero hindi talaga nagtatagumpay for some reason. Marami, majority.
Doon sa, based on my experiences at saka doon sa mga kakilala din, at saka sa naririnig Yeah, ko. kasi merong iba kasi honest sa umpisa, pagkatapos later on, pag nakita nila yung mga figures, nag-change yung ano, Aha. yung sabihin na natin, yung behavior nila Okay. when it comes to finances. Okay. At saka trust din. Oo, meron nga mag-asawa eh. Actually, hindi lang partners, Yes. business na Totoo. mag-asawa, business partner, pero Okay. naghiwalay dahil sa negosyo. Totoo. So I was just blessed siguro na, these partner of mine is, I can trust. Kaibigan mo ba to? Hindi ko nga. Hindi mo siya kilala actually. Hindi ko kilala. Diba? Hindi ko Pero kilala. ang galing. Di mo kilala unang-una, tapos magiging Tama. partner mo. Tama. Tapos kaya gusto ko lang malaman, baka meron tayong makukuha dito na ika nga masasabi nating ito lang yung sikreto para mag-work yung partnership. Open-minded lang sa whatever the decisions. Yeah. Kailangan kung meron kayong mga suggestion, you have to open with her or with him na ito yung gagawin natin. There's a trust at the same time. Pagkatapos, of course, hindi lahat ng mga sabihin na natin gagawin niyo or mga plans niyo, hindi yung mag-work out lahat eh. Oo nga. Oo, minsan sa 10, minsan isa lang. Swerte ka kung meron ganyan. So, kailangan you have to have many plans. At the same time, you have to understanding at the same time, hindi ito nag-workout. Kailangan pag-usapan natin, ano ba yung next na kaya sabi ko, there's so many plans, plan A, plan B, plan C. The good thing is sa Alphabets kasi hanggang 26. Oo nga. Ang dami, di ba? So, you got plenty of options. In your case, kasi minsan sa akin, ito based din sa mga kakilala at naririnig natin, sabi ko nga, dapat daw, sa business partners, in order for it to work, alam mo dapat yung isang bawat role nyo. For example, kung ikaw in charge sa marketing, marketing ka, focus ka dyan, ako dito. Kasi mayroon variation yan kung saan kayo mas magaling eh. Tama. Sa inyo, ano sa tingin mo yung nangyari, bakit nag-work? May strength ako na siya din na meron din Weakness niya. weakness niya. Na sabi ko, siya naman mismo, sabi niya, ito yung strength ko. Pagkatapos, sige. Bigay mo sa kanya. Bigay ko sa Kung kanya. ano yung lakas niya, bibigay mo sa kanya. Yung weakness niya, bibigay niya sa'yo kasi mas malakas ka doon. Tama, oo. So, Galing. ako more on sales and marketing ako kasi yun yung background ko talaga. So, yun, nag-approach ng mga nursing home, emails, pagkatapos site visits. So, Galing. lahat yan. Even mga marketing sa mga Barrio Fiestas. Bilang mag-partner kayo sa negosyo, alam niyo yung, ganun ka-importante na dapat alam niyo yung gagawin para sa company. Tama. Na talagang malinaw sa inyong dalawa, yung maiko-contribute nyo. Ika nga. Yeah. Minsan nag-overlap kayo, pero ang importante dyan, there's a trust eh. Galing. Kasi minsan, you don't have to wait for her or his decision. Kasi nandun yung trust eh. Miski sa akin, sabi ko, pag mga ganyan, miski ikaw na, you decide. Bumabalik pa rin doon talaga sa trust. Yes. So, when we started, kami lang dalawa. Oo. Wala kaming opisina. Grabe yan. Wala kaming website. Wala lahat. Wala kaming system. So, ganun ka-basic, ganun ka-raw yung ano. So, sabi ko sa kanya, Pwede ka pala magnegosyo ngayon ng walang website. Ilang taon na to? Mga nakaraan. Ngayon ba may website na kayo? when I took over the company 2018, So ngayon may website na kayo? meron. The company started to pick up. Nagkaroon na kami ng staff, isa muna, katapos medyo na busy, naging dalawa. Ganun talaga, di ba? Kasi parang mas isa-isa. maganda yung nagsisimula one step at a time. Ika nga. Yeah. Pero talagang pinagdaanan nyo yung kumbaga hirap in everything na para lumaki. Mas parang gradual yung progression. Ika nga. Walang system nga eh. Pag magbubook ka, isusulat lang namin sa notebook lang. So yun yung mga, ilang taon nyo ginawa yung parang lahat manually things? Kasi ngayon, technology-wise, Technology na, yeah. Ngayon, ibang klase, di ba? Yes, Parang yes. lahat ngayon pwede mong gawin. Ang importante ngayon sa isang negosyo, yung proseso, dapat doon ka sa systematic. In other words, yun dapat mauna in my opinion. Pagka mayroon kang idea, gawan mo kaagad ng konsepto. Next, doon sa phase ng pagbibusiness, yung paano tatakbo, yung negosyo nang dapat mas mabilis. Pero you have to consider the cost kasi mahal din yan. Oo. So, siguro at the beginning, wala talaga kaming pera pa. So, kailangan sulat-sulat muna, Excel muna, ganon. Okay. Pero in the long term, sabi ko, paano kung later on marami na? Hindi ka Mahirap. So, ikaw yung tipong tao na, ako din, kasi nung nag-start ako, which is more or less same time, 2018 2019. Okay. Oo. I'm not website designer whatsoever. Pero may kilala akong isang website designer na hindi ko kayang ma-afford, 'di ba? So parang tama yung sinasabi mo.
mahal, Mahal. pero walang pera. Mm. Pero ginawa ko, nagsariling sikap ako eh. Sa photography kasi, saka sa videography, hindi masyado mahirap kasi ang importante sa amin, may website ka, pag tiningnan, may makikita dapat. Kasi ganun sa akin, ganun ka-importante yung website sa akin. Okay. So, wala akong knowledge at all sa pag-website. Tama. Somehow, nagawa ko yung website ko. Tapos minsan, may mga nagsasabi, not bad. O, minsan may sabi, ang ganda ng website. Mm. Pero hindi ako website designer. Pero para sa akin, nagawa ko yon dahil gusto kong gawin. Tama, tama. Nagawa ko yon kasi wala akong pera pambayad, pero kailangan kong gawin, dapat may website ako. Mm. Ginagawa ko yon ng sariling sikap, ika nga. Yeah, Pag-aaral. yeah. Kasi yung pag-aaral para sa akin, ngayon, nowadays, yung pag-aaral sa mga bagay-bagay, ang dali na lang eh. Kung Marami gusto mo lang gawin. Tama. Ang minsan lang ang nagiging problema sa tingin ko, mas maraming excuses kaysa sa dun sa paraan, ika nga. Yeah, Di ba? yeah. Do you agree? Yeah, marami naman kasi even sa social media, kaya kailangan mo anuhin yan. Kailangan marami ka kasi as a director of the company. Hindi lang isa yung ano mo diyan, yung task mo. Halos lahat 'yan, marketing, admin, finance, invoicing, Marketing. ang Pag-usapan natin dami. yung marketing. Sa marketing, ikaw, being expert na kung tutuusin dahil marami ka ng experience sa marketing. Ano yung rule of thumb sa'yo ng marketing budget? Ang paniniwala ko sa marketing is between 10 to 20% ng revenue na gusto mo. For example, kung gusto mong mag-revenue ng 100,000, you prefer to spend at least 10,000 to 20,000. Naniniwala ka ba doon? If there's a effective at saka less cost, you do it. But of course, time consuming kasi like for example, marketing, ako talaga yung pumupunta. Yes. Money investment wise, in Yes, terms of marketing. Kaya nga, in terms of numbers, of percentage. Para lang sa kaalaman ng mga magnenegosyo. Kasi para sa akin, yung ganun ka-importante yung marketing sa kahit anong negosyong mayroon ka. Well, para sa akin, magdidepende yan sa, sabi ko nga, sa kung ano yung meron ka sa funds mo, no? But the ideal should be at least 30%. Max. Max, oo. Pero kung maano mo na... Malaki yun para sa akin ha. Yeah, kasi marami talaga kung gusto mo talaga ng sabihin natin So in other words, if you wanted to earn revenue ng 10,000, you have to put 3,000 in the basket. Yeah, well, kasi get the 10,000. kasi magdidepende yan sa kind of industry na pinapasok mo. Kasi remember, in our case, sabi ko nga, 'di ba, pag may magre-refer, magbibigay ka. So that's part of the marketing. So ito naman, ini kasi affiliated man yan, o Facebook ads run man yan, o Google ads runs man yan, or magazine, or newspaper print, or television ads, if you like, kung gusto mo. Kasi ngayon, mahal na yan. Pero ngayon, ang daming paraan eh. Marami kasi kaya nga part na yan yung social media mo. May magme-maintain yung mga graphic designer mo, yung sa website mo. So doon na pumapasok yun. So if you allocated someone, o if you kumbaga pag nag-delegates ka ng isa, nag-delegates ka na ng kunyari, social media marketing. Sila na yung admin mo. Tama. You consider that as a marketing budget. Yes. Oo. Kasi like for example, yung mag-attend ng mga Barrio Fiesta, kaya nga halos lahat ng mga yun. Number one yun. Malaki. Kaya nga, malaki yun. Nag-sponsor din kayo? Nag-sponsor. Nag-sponsor. Malaki ba bayad yan sa pag-sponsor? Magdidepende sa area. Kaya nga, kung ikaw tatanungin, tanong mo para sa akin, kailangan, pag nagpunta ka sa Barrio Fiesta, let's say mag-sponsor ako ng 2,000 o whatever the number is. Pero dapat yan, may ROI, tama ba? May return of investment after ng... Kasi mag-sponsor ka eh. Kasi para sa akin, kung mag-sponsor ka lang din, tapos hindi mo alam yung balik, risk yun eh. Diba? Pero yung risk na yun, dapat nga alam mo at least how much percentage I will get from this. Yeah, the disadvantage when, when mga Barrio Fiestas. Hindi mo makukuha yan, hindi kagaya yan ng titinda ka ng balot eh. So, pag nakabenta ka, nakikita mo maaaring wala. Maaaring wala. Which is part ng ano yun. Nagbibiyahe ka, kung malayo, so mag-accommodation ka. Yeah. Pagkatapos, hindi lang naman ikaw yung nandoon, minsan nagdadala ka pa ng marketer mo. So malaki ang ano dyan. Malaki yung, kung gusto mo talaga. Kaya sabi ko, kung medyo maganda yung kita mo itong the last few months, pwede lakihan mo yung marketing mo. Pero kung malitan mo lang din, mag-a-adjust ka eh. Oo, tama. So balikan natin dun sa ano sir, sa ang galing ng mga ano nyo, yung sinasabi nyo ano, no? So yung partnership nyo na nag-work na hindi kayo magkakilala, hindi kayo magkaibigan. Tama. Pero dapat na hanggang ngayon, ilang taon na tumatakbo yung negosyo ng kayong dalawa yung nagpapatakbo? 6 years. 6 years. Doon sa 6 years, 7 years. Ano yung isang pinaka-challenging na talagang masasabi mong, munti ka na ako dun na.
mayroon bang dumating na pinakamahirap na challenge dito sa negosyo nyo na to? Kasi may mga, minsan mag-i-invest ka Aha. na sa tingin mo, you have to allocate a budget for that. Mhm. Pagkatapos hindi siya mag-work, pagkatapos ang laki nun, na, So yun yung sa tingin mo isang yung mag-risk ka ng pera, yeah, tapos nag-agree kayong dalawa, tama. tapos walang return. Yeah, oo, Yun meron. yung madalas nangyayari yon. Madalas yan. Pero ang importante nga dyan, as long as you both agree, parang you take responsibility Both talaga. of you Both agreed of you. talaga na may makuha tayo, wala Yes. 100% ba tayong gagawin natin Tama, to. oo. Dapat yun agreeable kayong dalawa na 100% kayo, Oo. matalo manalo, okay sa atin to. Tama, tama. Kailangan Dapat buo yung loob pares ninyo. Oo. Hindi yung magbe-blame kayo sa sarili, sa isa't isa. Kaya nga, para sa akin, hindi naman challenge yun, kuya eh. Kasi lahat parang nangyari sa inyo, okay, agree kayo parehas, ginawa niyo yung bagay na yon, tapos at the end of the day, natalo o nanalo, okay lang. Minsan kasi So walang challenge. Diba? Oh, well- Hindi, ang gusto kong malaman lang, kung ano yung pinakamahirap na experiences o challenges na hinarap nyo, na nalagpasan nyo. I would say yung pandemic. Okay. Kasi Ano nangyari ng pandemic sa part ng business before ng pandemic, we're doing well. Okay. Pagkatapos, unexpectedly, Sa lahat yun eh. Patingin ko naman, hindi lang kayo, pati ka din kami. dumating yung Mas mahirap kami, pandemic. walang wedding. Grabe. Then eventually, then like for example, sa mga nursing home, sa hospital, kumukonti yung mga residents nila, yung iba namamatay. Oo. So, kung dati is... So kung yung demand, bumababa rin kasi Bumababa. namamatay na yung mga pasyente. Yes, Okay. Kung dati is 100 capacity yung nursing home, naging 50 na lang. So, ibig sabihin, they can cope when it comes to staffing. Hindi na kami kailangan. Tama. So anong ginawa niyo, sir? Paano malagpasan niyo? Kung yun yung pinagdaanan yung pinakamahirap, ano yung ginawa niyo para after nito, kailangan tayo pa rin mag-partner, tatakbo pa rin yung negosyo? Ano yung pinaghuhugutan niyo? At ano yung ginawa niyong actions? Napakahirap, no? Kasi maraming strategies talaga na gagawin mo doon. Kasi yung expenses mo, operational expenses is fixed yun eh. Oo. So, marami kaming binabawasan. Tinatanggalan namin, even yung staffing namin, skeleton staffing na. Aha. So, kung ano yung number. So, bumabalik yung ano namin na So, kami. ang ibig mo sabihin, kung may kung mga 12 staff hours. kayo, kasi di ba kunyari, hinire mo ako as a nurse o a caregiver. Kasi may mga admins na kami eh. Aha. Yung admins namin na nagtatrabaho. Yung admin na in-house, Yeah, na may in-house. salary, Yeah, na kailangan, So, kumbaga ayun yung overheads. Tama, oo. Yun yung mga overheads eh. Okay. So, instead na 8 hours, minsan 2 hours na lang. Kasi nga kulang na din yung pagpapasahod. Minsan yung iba wala nung trabaho. Tama, ang daming Oo. ganun. Ang daming Marami. nakapag-adapt naman. Tapos, we were thankful naman with the UK government kasi may mga May mga ginawa help. din. Oo, may mga help na benefits. Lahat naman sila, bounce back loans, yun ba yun? Nakatulong? Hindi, yung may mga grants, Yun may nga, mga sure, furlough. yung mga grant, oo, yan. Oo, yung mga ganun. Malaking tulong yan. Even the companies for mga sa system, binigyan kami ng 6 months free na wala nang bayad sa subscription. Maraming in-adjust talaga namin. Marami. Galing. Ang galing. Pero napakahirap kasi apektado ka talaga. So, in terms of numbers, meron kang nurse. Yung bang nagbi-business ka na, nung first 2 years, nag-resign ka na being a nurse? Hindi pa. Ilang taon ka pa nagtrabaho na nurse pa rin, pero may business ka na, may insurance ka na, maring bumaba na yung pagbibenta mo ng card dun sa telephone call. Wala na yon. Nawala na yon. Wala na yun. So, Wala na, ang natira na lang wala sa'yo- na rin yung insurance nun. wala na insurance. So, focus ka na lang dun sa business mo at the same time nurse. That's correct. Okay, so yeah. ilang taon tumakbo pa yung pagiging nurse mo bago ka nag-completely full-time dito sa negosyo? After 1 year. So 1 year pang Yeah, kasi kailangan mo na titingnan mo muna kung magpi-pick up to na kailangan actually it's very risky, no? Kasi yung ginagawa ko kasi dapat 'yan it's gonna be more than that pero I took the chance at the same time kasi that time very busy. Okay. Very busy na kailangan somebody who has to stand sa daily matters sa business. So balikan natin yung kinikita mo being a nurse. Na nagninegosyo ko na, wala nang insurance, wala nang binibenta mong card. Palagay ko naman, hindi na 3,000 yung kinikita mo dito. As a nurse. And I mean, di ba kasi 2,000 ba, sabi mo kanina? Yung kita mo sa nurse. Tapos nag-insurance ka ng 5,000, pero hindi ka pa rin umalis sa pagiging nurse. Tapos nakabili ka ng business, which is then ownership, 50. Di ba? Tama ba? Yeah. Tapos ngayon, nung nag-decide ka na mag full-time na dito sa business, in terms of income, gaano ka-importante
na dapat mas malaki na yung kinikita mo sa negosyo bago ka mag-resign kung ano man trabaho ka mayroon ngayon. Kung sumisweldo ka ng 3,000 sa isang buwan, regardless of currency, di ba? Kung masusustain na ng business, let's say kumikita na yung business ng 6,000, which is double na dun sa salary mo, yun na ba yung time para sabihin mong, okay, magpo-full time na ako sa negosyo? O hindi pa? I think yun yung dapat. Kung pwede mo In your case, ano nangyari sa'yo? Actually, hindi naman umabot ng ganun pa. Pero because it was busy already. So sabi ko, I have to, step in talaga. So magkano yung yung sinasabi mo na Siguro halos nagmamonthly pareho ka na? lang naman. So equal? Equal. Nung nag-resign ka? Oo, nag-resign. So kumikita ka na ng whatever yung kinikita mo sa NHS, kinikita mo na dito, nag-resign ka na. Para kung ang iniisip mo lang, na pag nag-full time ako dito, baka sakaling mas malaki pa yung kitain ko dito. Yeah, pag nasa business ka kasi, you have to give a full heart talaga, hindi yung half-hearted ka eh. Totoo. Kasi kung hindi buo yung puso mo dyan, or yung time mo is mahihirapan eh. But of course, in some other people, in some other business owners, kung doble o tsaka triple, that's better. Galing. Oo. Tama, totoo. I would highly suggest yun yung dapat. Pero yun nga, kung nagdoble or triple na yung kinita mo, grabe na rin yung responsibilities mo. Okay. Oo. So ngayon ba masasabi mo na nag-10x na? Hindi pa kasi sabi ko nga, during the pandemic, even up to now, we were still affected. Oo. Kung titingnan mo nga, even some other big companies, nagko-close. Oo. Hanggang ngayon, so dahil pa rin dun sa epekto ng pandemic. Epekto, yeah. Okay. Marami. Kasi kung titingnan mo, if you look at the death rates ng yung UK, it's almost 300,000 during the pandemic. Okay. Imagine doon, ilang elderlies na they were from nursing home. Kung sabihin na lang natin 40% doon sa 300,000, ilang nursing homes ang nako-close? Tama. So, Kasi namamatay yung mga nakatira sa nursing home. That's so, ang correct. hirap magpatakbo. Tapos kayo naman, sa nursing home, kayo nagsusupply ng mga staff. Yes, Kaya maraming mga nursing home na Okay. nagko-close. Grabe. Marami. So, ngayon ba, sir, masasabi mo ba na no regret yung pag-alis mo sa NHS or sana hindi ka na lang umalis? No regret. No regret. No regret. Kasi I have plans naman din na sabi ko, I know hindi siya ganun kadali. Ayan. In every business, don't think it's very easy. Okay. No. It's gonna be more challenging. More challenges, oo. Mas Pero mahirap magnegosyo. ang nakaganda kasi sa business na to is there's so many services that you can extend eh. Kasi like for example now, from locum or temporary staffing, because that's what we started. Ngayon, we have another services that we just opened last year. Ito yung domiciliary care or the home care. Okay. So, which is a different level. Which is same company pa rin, pero may bagong services na ma-offer kayo. That's correct, but it's a regulated one. So, Okay. Meaning mas mahirap to. At the same time, there's lots of funding involved talaga. So, mas malaking investment pa yung kailangan. Yes, mas malaki. Okay. Oo. But then, opportunity-wise, mas malaki yung chance once na napasok nyo. Napasok na namin. So, in other words, napasok nyo na yun, mas malaking opportunity, kaya lang mas malaki din yung investment, correct. yung capital That's correct. investment Oo. para mas mag-grow ka pa. Tama, oo. Okay, ang galing. Ano siya eh, meron kang kailangan registration sa CQC. Maraming mga requirements. At the same time, yun nga, sa marketing wise, you have to expand as well. Galing. Oo, Ang tama. galing. Doon simula sa pagiging nurse mo, at in everything, obviously OFW before, na ngayon may sarili ka ng negosyo, ano na yung mga na-achieve mo dito sa mga ginagawa mo? Dahil nasipag mo eh. Para sa akin, every, I would say, success, a big one or small one, you have to celebrate. Yeah. But not necessarily kailangan you have to spend Bongga. lots of money. Yeah. Kung meron kang ma-close na deal, ano ba yung bibili ka ng McDonald's? May meal ka na. Totoo, kasi ibig sabihin, let's say, isang Rolex, buwan, ganun, mga hindi ganun. naman. Kasi ang ginagawa ko, nire-reinvest ko. Okay. Nire-reinvest ko sa business talaga. Which is good. Para sa akin, magandang attitude na reinvest the money just to give the company a better chance to grow pa. Yeah, diba? yeah. Even to our staff, you have to, I would say, reward them. Para sa akin, I know it's not a very
big amount of money, pero ano ba yung bibigyan mo sila ng magandang klaseng uniform ng Wonderful. ng company or jacket. Aha. But kung marami kang binibigyan, ano din sa pocket mo. Tama, Pero it's very expensive even the jacket kasi para sa kanila it's a pride na they are with the company. Galing. Gaano ka-importante na dapat masaya yung empleyado mo sa isang ikaw bilang may-ari ng negosyo? Gaano ka-importante na dapat yung staff mo talagang happy 100% sa'yo? Kailangan 100% ibigay mo sa kanila what's due for them. Kasi kailangan yun dahil they are the ambassadors of your company. They're the one who represent your company. Naniniwala ka ba na dapat mauna sila lagi bago yung sarili mo? Mauna talaga sila kasi the more you help them, the more you give them emphasis, sila yung magsusumikap at saka magbibigay sa iyo ng reputation and at the same time business. Galing. So dapat pala talaga, totoo yung kasabihan na pagka may negosyo ka na, kahit ano yan, product man yan, services man yan, dapat happy customer, happy employees, staff. happy staffs. Diba? Importante. Galing. Kung mayroon kayong ma-advise na ika nga masasabi mong word of wisdom mo na sa'yo manggagaling, ano yun? Para sa akin is to start with the business. Para sa akin, marami sa mga makaka-resonate dito, no? Makakanood. Marami sa atin na alam natin na gusto natin gawin yung bagay, pero kadalasan takot talaga eh. Ikaw, ano yung mapapayo mo sa kanila para baka sakaling pag nadinig nila yung payo mo, ay gawin ko to dahil kay boss? Siguro ang masasabi ko dyan is, your big why. Number one yan. The biggest why nila. The biggest why mo. You know that when you're in with the business, there's a big suffering, a psychic pain. Then make sure that because once you launch, it's like once you launch a ship, there's just only two ways. It's either stay on the water or you're gonna go down. But make it sure that you have to suck it up. Na kailangan babangon ka. Galing. At the same time, always never stop. Gusto ko lang bigyan ka ng pagkakataon para baka sakaling may makanood dito na nangangailangan trabaho at may opportunity sa'yo or baka naman may client na may makakanood ng video mo. Saan kanila mahahanap? Thank you very much, Vic. My name is Ruchi Tekmon of Professional Healthcare UK. We are a temporary nursing agency. At the same time, we are a CQC registered company. So we run as a home care or domiciliary care business. We are still continuously hiring staff, carers, nurses, and other roles. And at the same time, hopefully by next year, we can help out, bringing some staff from abroad. Then we will be opening hopefully soon. Once we can perfect our system, we will open a branch, then eventually a franchise company. Maraming salamat ulit sa pagkakataong binigay niyo sa amin. So mayroon tayo, last portion na tayo, konting 5 questions, fast talk, ika nga. Para lang medyo malighten yung kasi masyado yatang seryoso na pag-uusapan natin. Konting part ng pang palighten lang. So, London tea o kapig barako? London tea. London tea, kasi nasa London ka na. Taga Manila. Night shift o site visit? Site visit. Services first o sales first? Services first. So kung babalikan natin yung card o insurance, anong pipiliin mo? Pagbebenta ng card o pagbebenta ng insurance? This time around should be insurance. Okay, maraming salamat, Boss Roche, sa iyong oras na pinigay at sa pagkwento ng buhay mo. At sana ay mayroon na namang na-inspire na kapwa natin Pilipino na nakapanood sa atin ngayon. Maraming salamat, sir. Thank you very much. Thank you so much. So mga ka-JSS, maraming salamat uli sa oras na pinagkaloob nyo sa amin. At sana po, kung nag-enjoy kayo sa panonood na to, follow nyo po kami at mag-subscribe kayo sa YouTube. Salamat. Hanggang sa muli.